ninyong magpakabisik, magsanib puwersa para mapatanggal nyo ang mga bangag. Kung gusto ninyo talaga mapatanggal yan, ang dali lang yan. I'm telling you. Kung meron lang talagang tunay na mapagmahal sa bayan, tapos na, matagal na yung mga hayop na yan. Noon pa. Kaso lahat may mga traidor din. Even yung mga kampo ni PRRD, may mga nagtraidor sa kanya. Yan yung malungkot na katotohanan. Kaya hindi rin magwagi-wagi yung ating mga movement na yan kasi may mga nagtatraidor dyan. Hi! How are you? Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw sa lahat ng mga palangga. Okay, bago ang lahat, gusto kong sabihin na meron na tayong tatlong inquiries regarding sa ating Royal Caribbean Cruise. So, sa lahat ng mayroong katanungan, queries, o interesadong mag-cruise all over the world, andito lang inyong Maharlika, ang bagong travel advisor. Mag-email lang kayo sa maharlikanetwork@protonmail.com. Ayan ang ating commercial today. Email to maharlikanetwork@protonmail.com. Alrighty. So, mga palangga, kaya alam ko, inaantay niyo yung ating alindogs. Okay? Ang ating alindogan, tingnan muna natin, tanggalin muna natin ito para makita niyo yung aking alindog. Okay? Sana gusto niyo yung ating hair lalo today. So, ano pa nga ba ang ating i-expect dito kay Kapon na? Alright? Nakapon na ang mga yawa. Rebecca Ugata, Barkadahan, Dance for Mamraga, Miss Marikit from UK, Jenga, Johannes Johanan, Aryan, Zaralina, Zaria, at marami pang iba. Sorry mga palangga. Okay, mamaya basahin natin uli ang inyong mga mensahe. Okay, so day 15 ng hearing at gustong manampal ni Kapon na. Okay, pinipigilan daw niya ang kanyang sarili, okay, na manampal ng depensa o defense lawyer ni Sara Duterte. Alam mo, ang yabang-yabang, ano? Kahit pa biro, ang sinasabi niya, hindi dapat inaalaw yung mga ganon. Ang dami niyang kadyotahan, ang daming, ang yabang-yabang, porque ba't nag-meet up sila ni Zatanas? Porket ba't nag-chami-chami kayo, kapuna ni Liz Satanas, kaya gano'n na lang ang iyong kayabangan? Anyway, siguro unahin na natin yung bago yung pinaka-highlight nung Senate hearing. Ito kasi yung sagutan nila habang kino-cross-exam itong si COA. Okay? Itong si COA, COA, witness, ano pangalan niya? Del Ocampo. Ganun pa man, ang sabi nito, wait a minute. Andali, tama ba? Oh yeah, tama. Alright. So sabi nito, mga kababayan, etong si Zailin Del Ocampo, ang tanong sa kanya ni Attorney Christine Ferrer, okay, wait a minute. Ang sabi ng depensa, sabi ng depensa, ito, mga kababayan. Okay, where is that statement? Ang tungkol sa, okay. Sabi ng depensa, and the witness be directed to just answer with yes or no. Kasi ang dami mga pasakali eh. 'Di ba? Ang dami mga pasakali. And sumagot naman ito si Kapun na not all questions can be answered by yes or no. Then, sabi ng depensa, I am on cross, Your Honor. Please. Alright? Then, nag-intervene si Kilay. Alright? Ang sabi ni Kapuna, never mind if you're on cross, there are limits to cross-examination. Leading, misleading questions are not allowed. Actually, sabi niya, leading, misleading questions are not allowed. Ang sagot ngayon ni Attorney
Ferrer, they are allowed, Your Honor. So ngayon, eto ngayon ang mga pinost nitong Ligutan, na Tulo Sipon, na never ever daw sa aaral nila sa abogasya na allowed itong misleading. Pero ang sabi kasi leading, misleading eh. So leading question is okay. 'Di ba? Leading question is okay. But, okay, also misleading, but 'di ba nakikita natin, pag may mga misleading questions, kasi ako syempre kinason ako ng mga bangag, 'di ba? Pag may tanungan na ganyan, ang sasabihin ng kunyari may tatanong sa akin yung abogado. Okay, ano ang sabi nung abogado ni tawag dito, ng mga bangag? Kunyari lang may katanungan, then sasabihin ng aking abogado ay misleading. Alright? Ngayon, 'di ba, ang sasabihin ngayon ng judge, 'di ba, katulad ng presiding judge, magsustain siya o overrule, 'di ba? So para sa akin na hindi naman abogado, ang leading question is okay. Ang misleading, it's up to you kung sasagutin mo or not. Right? Diskarte yan eh. 'Di ba? Diskarte yan ng mga abogado kung sasagot pa, kung tatanga-tanga yung kabilang kampo, o sasagot siya ng misleading question, kasalanan niya na yon. Pero strategy yan ng mga abogado sa ganyang mga kaso. Kung hindi pala allowed yung mga misleading questions na yan, bakit natin laging naririnig yan, mga kababayan na Your Honor, misleading. So it's up to you. You can ask question, leading or misleading question. It's up to the other party kung mag-o-object sila or not. Tama o mali? Teka, nawala kayo, hindi ko ay makita. What do you think? Di ba? Lagi natin, Your Honor, misleading, ganyan-ganyan. But ganun pa man, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, itong hearing na ito ay, Maleta hearing ay tapos na ito. Alright? Tapos na itong hearing na ito, tapos mataray din si Christine Ferrer. Ang sinasabi niya, they are allowed. I believe yung talagang ang narin niya, leading and misleading question. They are allowed. Right? Kaya sabi ni Capuna, okay? Ano ang sabi ni Capuna? I am preventing myself from giving her a spank, Your Honor. Ano sabi ni Ferrer? Your Honor, can I please respond? Then ano ang sabi niya? Idol na. Attorney Ferrer, huwag ka na mag-idol ng mga Capuna. You're just being so nice. Alam nyo, hindi naman, ako kasi hindi ako plastic na tao eh. Kung ako, kunyari, member ako ng mga bar chocho, kanya, isa ako sa mga bar, hindi ako gaganon sa taong demonyo yung pag-uugali. Imagine mo, binibigilan ko na yung sarili ko para masampal ko siya, chuchuchuchong ganyan. Anong klaseng abogado yan? Professional ba yan? Diba? May mga rules din silang sinusunod. Professional ba yan, mga kababayan, yung magsasalta ka ng... Actually, ang dami nila mga sinasabi. Di ba sabi nga mismo ni Kilay, marami na, pwede nga daw niyang mapangalanan yung yung other, isang party. Okay? Yung isang council, di niya pinangalan. Kung depensa or prosecution, mga kababayan, yung laging gumagawa ng kasinungalingan at mga pang-bubwisit o pang-bubuska sa social media. Pero ngayong araw na to, tignan natin yung mga points, okay? Unang punto, doon sa hearing kanina, ang tanong ng depensa, kailangan ba talagang may mahuli para masabing successful ang intelligence gathering? Kasi 'di ba kino-question yung mga binayaran, 'di ba, ng mga personalidad, nakamote, saging, whatever, 'di ba, kino-question 'yon. So tinanong ng depensa kung kailangan ba talagang may mahuli o maaresto bago masabing successful ang intelligence gathering. 'Di ba? Ngayon, sabi pa, ang tanong is, hindi ba yung part ng crime prevention na walang nangyaring masama doon sa event na iyon, yun ang napintahan ni VP Sara, 'di ba? Hindi ba yun part ng confidential work or surveillance? Ang sagot ni Del Ocampo, hindi pa po siya sufficient as proof of success. Ang sabi ng depensa,
hindi na sufficient. So, dapat talagang may mangyari na crime at may mahuli para po ba may proof of success tayo? Doon pa lang may points na yung depensa eh. Ang sabi ng witness, kasi nga po meron po yung payment of information and payment of rewards. So, kailangan bang may magurgor muna ang mga tao doon sa event para masabing, ay okay, tama yan. Yung binayad dyan sa reward na yan, sa mga tao, sa mga informant na yan, ay karapat-dapat lang nabigyan sila at successful talaga kasi yung kanilang information. Napatay ang assistant ng VP, ang mga kasama ni VP. So parang ganun ang pagkakaintindi natin, di ba? Kaya makikita mo talaga na malakas yung depensa natin. Kasi yung interpretation ng auditor, di ba? Interpretation ng maletagang ang galawan. Na kailangan may mahuli, kailangan may magurgur, kailangan may sumabog para masabing successful ang gathering ng information, the reason why, para ma-justify yung confidential funds or reward money na binayad doon sa kung sino mang kisihodang yon. Second point, okay? Nasa joint circular ba ang requirement na dapat nga may maaresto? Okay? Ang sabi ng depensa, walang nakasulat sa joint circular na kailangang may mahuli at maaresto. Ang kailangan lang magkaroon ng proof of success of information gathering or surveillance. Kumbaga, prior to the event, kung saan mang lugar yon ay nagkaroon ng talagang pagsusuri, pagsusurvey muna kung may mga eksena ba doon, may mga bangag ba doon, nahaharang kay Inday Sara. Kaya nga, di ba, kung walang, sabi ni Depensa, kung walang express requirement na arrest o apprehension, okay? Bakit iyong ginagawa, bakit daw yun ang ginagawang standard ng auditor? Yun yung tanong. Ngayon, sabi ng tanga, okay, ng witness na parang, anyway, ang boses niya hindi bagay sa katawan niyang Babsi. Your Honor, sa akin po, yun po yung naging interpretation. Sabi niya, Your Honor, sa akin po yung naging interpretation. Ibig sabihin, mga kababayan, ayon mismo kay Babsi, okay, interpretation niya bilang auditor ang paggamit sa apprehension o pagkahuli bilang indicator daw ng successful intelligence operation. Kaya ngayon, mga kababayan, ang punto talaga dito, sarili niyang interpretation. Alright? Kaya pa ulit-ulit doon narinig natin, crime prevention ba ay may intelligence work? Yun yung tanong. Diba? Natural. Kaya sabi ng okay, kaya sabi ni Attorney Ferrer, pinakita niya isa-isa yung mga confidential activities ni Inday Sara, sinasabi na yung mga ginawa ng OVP, kasama yung mga threat assessment, pakikipag-coordinate sa mga informants, surveillance, yung mga ganon na mga, anong tawag dito? Yeah, mga surveillance bago pa pumunta pumunta si Inday Sara doon sa event na yon. Kailangan ba talaga may magorgor? Ulol, alam naman natin na luto na to. Kaya tinanong ng depensa kung maituturing ba ang mga yon na intelligence gathering. Ang sagot naman niya, oo, ang ilan sa mga activities ay maaari pong makonsider na intelligence gathering o surveillance, chuchu-chuchu. Yun na nga eh. Kaya ang punto dito, mga kababayan, kung legitimate ba yung intelligence activities, yung mga binanggit ng lawyer. Alright? Hindi ba dapat, okay, base doon sa pagkakaintindihan, hindi ba dapat na yung ebidensya na naging successful yung operation, kung naligtas yung VP, naligtas yung mga tao na nandoon, yung mga present kung saan man siya pumunta. Doon pala nakikita na natin. Sumagot naman siya, oo, part yan ng intelligence work. So,
Actually nakakapagod ito silang panoorin, But ganun pa man, kailangan din kasi natin marinig kung ano yung mga kasinungalingan nila. First, ang tawag dito? Fourth points, okay? Mandato ba ng OVP ang mga ganitong confidential operations? 'Di ba? So ngayon, ang sagot ng witness, ayon sa kanyang audit position, mga kababayan, hindi daw yun bahagi ng mandato ng OVP o ng Secretary of Education ang naturang mga confidential operation, confidential operations. Ngayon, mga palangga, kaya sabi ni, alam mo, matalino itong si Ferrer, kaso lang medyo bata pa, at sana wag siya magpapa-intimidate dito kay Capuna. Alright? So yung counter niya, so yung pagkakaroon ba ng security personnel ay hindi nangangahulugan na wala ng intelligence requirement? Diba? Kasi pwedeng kumuha ng mga information from the informants, okay? Kung mayroong mga magsasabotahe, 'di ba? Ng lugar na 'yon. Ngayon, sabi ko nga, magkano kaya, no? Magkano kaya ang mga maletang ibinayad sa mga yawa? Kasi pati yung VPSG, di ba? VPSG ay ang gumagawa ng what? Okay? Gumagawa ng mga, to secure Inday Sara, to secure the Vice President. Ang problema kasi, mga kababayan, ang prosecution, alam naman natin na they're there para sa maleta. Para sila sa maleta. Wala pang napatunayan, di ba? Recent kahapon ba yon? The other day, na binasura ng Korte Suprema yung inciting to sedition. Yan ang isang nakalagay sa articles of impeachment, kaya gusto nilang i-impeach si Inday Sara. Then after that, may grave threat. Kasi nga utos ni Satanas. Okay? Mga kababayan, ang sinabi ng depensa, alright, dito, wala daw finding ang auditor na ang miyembro mismo ng VPSG ang tumanggap ng payment of rewards or payment for information. Sagot ng witness, wala pong finding na nagsasabi ang VPSG personnel mismo ang recipient ng reward payments. Ayun naman pala eh. So kung hindi VPSG personnel ang binayaran, ang sabi ng depensa, hindi maaaring basta sabihin na lang na double payment sa security personnel. Sabi ko nga, nakakaawa yung nakakaawa talaga kayo kasi inuubos nila ang oras. 'Di ba? Kung ang Korte Suprema ay binasura na yung kaso, ito ang mga inaano nila din. Ito, wala pang napapatunayan. Okay? Hindi bawal ang gumamit ng mga alias, kapon niya pinag-usapan natin. Wala pang napapatunayan na binulsa ni Sara ang pera, ang confidential fund. Nasa fishing expedition stage pa rin sila. Paulit-ulit kasi yun ang utos ni Satanas, mga kababayan. So sabi ng depensa, okay, kung may part daw ng COA findings na naka-base, okay, sa mga narinig sa House Congressional hearings at hindi lang sa mga documents na isinabmit sa audit. Okay? Tinanong din ng depensa kung independently verified ba ng COA yung mga testimonya mula doon sa House hearing. Okay? Ang sagot niya, lumalabas naman po na may mga information siyang mga information based doon sa mga narinig sa hearing. Yung narinig ko po nung nandoon po ako, chucho. Then, ang sabi ng defense, okay, kung hindi malinaw yung mga official transcript at yung mga mahalagang factual finding at hindi rin independently verified, maaari bang maging enough iyon
para maging basis ng disallowance. Ayun, nag-ano na si Kapuna, nag-intervene na naman, kasi nga sinasalo nila yung isa't isa. Kapag napapahamak na, sinasalo nila yung isa't isa. Diba? They talk about yung mga pangalan ng resibo, kamote, chuchung, ganyan. Ang sinasabi ni Kapunan, parang may fruit salad, may mangga, may ganyan-ganyan, may keso. Wala sa ayos. They spend like 25 million or so every single day. Okay? Tungkol doon sa mga pangalan na yun, mga palangga, sa acknowledgement receipt, sabi ng defense, hindi daw pwedeng sabihin na fictitious yung isang recipient. Okay? Kung ang pangalan niya ay kakaiba o nakakatawa o hindi familiar na name. Tama. Hindi porket mangga, malay mo, di ba? Hindi malay mo, may mga iba, may mga apelyido talaga na kakaiba, ang sounding ng kanilang apelyido. But again, sa confidential funds, pinaliwanag na rin yan na pwede kang gumamit kasi protektahan mo yung informante. Right? Kaya sabi ko nga sa inyo, sayang ang pera ng bayan. Pagdating sa cross-examination, ay kanya-kanya silang saluan dito. Kawawa kayo habang ngayon ay naglilimas pa rin kayo ng inyong mga bahay. Alright? Yun lang naman yun, pabalik-balik. Okay? Ano ba sinasabi nila? Ayan. Ano sabi dito sa balita? Pagdito natin. Kailangan talaga bang may magurgur muna para masabi na successful ang binayad sa confidential funds o confidential money. Ulit-ulit, yun ang puro balita, puro ganyan. Alright? So ano pa ang kailangan natin gawin dito sa mga maleta gang? Dapat silang tanggalin. May saltik na si Tanda, sabi ni Helen Chen. Okay? Sana, ano yan? Sabi ni, maleta, hindi ko maintindihan to, sinabi ni Palangga. Anyway, nakakagigil, sabi ni Barkadahan. So, ito yung mga binabasa kong balita sa inyo. Mga bastos kasi talaga, ang tunay na bastos ay ang prosecution. Okay? Dahil, kitang-kita naman natin na lahat sila group effort sa ngalan ng maleta. Wala na yan. Sabi ko sa inyo, kahit na magagaling pa yung mga abogado natin, kahit na mas marami pa tayong numbers dyan sa Senate, wala pa naman silang bilang i-convict nila si Inday Sara dahil yan yung utos ni Satanas. Diba? Si Kilay, kailangan maganda yung performance niya at saka si Joel Villanueva. Sila lang. May napag-alaman tayo mga information, okay? Na itong si Kilay talagang nasa bingid ng kamatayan yung kanyang situation. Sila na mga bumaliktad. Okay? Kasi anytime, pag si Kilay ay hindi, kasi hawak ni Lisa Tanas yung liig niya tsaka ang kanyang supot na pitoy, okay? Kapag hindi sila sumunod sa kagustuhan ni Satanas na i-convict si Sara o ayunan ang maleta kongresista, mga kababayan, ibabalik yung mga kaso nila. Tandaan nyo yan. Kapag si Escudero, si Kilay, si Joel Villanueva, diba, may mga nasangkot sila. Okay? Diyan sa flood control. Kapag hindi maganda ang performance nila, diyan, let's say for example, later on, mag-change of mind sila, na aayon sila sa tama, mga kababayan, ibabalik yung kaso nila. Kaya nakatenga lang yan. Yan yung katotohanan dyan sa na yan. Dyan sa impeachment hearing. Kaya wala na yung kwenta, sabi, ganito, mga pangalan, ganyan-ganyan, kakaiba, magsasagutan sila. Sayang lang talaga yung pera kasi wala na talagang saysayan. Kaya malakas ang loob niya ni Kapuna. Malakas ang loob ni Laway, malakas ang loob ni De Lima. Lutong-luto na yan Kaya nga ang sabi ko sa inyo,
Kailan magiging malaya ang Pilipinas? Lahat tayo ginigipit. Okay? Kailan magkakaroon ng Free Philippines? Okay? O na sinasabi yung demokrasya, lahat ng gustong magsalita, ikinukulong. Right? Lahat ng gustong magsalita, ikukulong. Di ba? Parang mga Nazis yung mga bangag na yan. Walang pinagkaiba yan. Okay? Nung panahong yun, na bawat mag-resist, bawat magsalita, gugurgurin, itutor nila, di ba? Yan ang bangag administration. Ano yung torture na gagamitin nila? You know what I mean, di ba? Una, gigipitin ka. Bumaliktad ka, kung hindi, kakasuhan ka namin, tatamnan kami ng kaso, yung mga negosyo mo, gagawa namin ng kwento, preparation namin yung mga negosyo mo. Katulad nga nangyari kay Mike Defensor, kay Senator Marcoleta, kay Harry Roque, kay Maharlika. Buti na lang, wala naman akong yaman na pwede nilang ipitin. Yan ang ginagawa ngayon. Paulit-ulit na lang tayo, kaya walang malayang Pilipinas. Under attack kayo ng mga bangag. Ibig kong sabihin, mga kababayan, lahat ng gustong magsalita na mayroong tapang laban sa mga bangag at na-target ka, tatargetin ka. Tatamnan ka ng kaso or gugurgurin ka. Kaya nga may mga double agents eh. Kaya nga may mga bumabaliktad. Okay, na vloggers na akala natin akala natin ikakampi natin, mga alputs, kunyari, mga ganyan. Para naman hindi kayo eksperyensyado when it comes to yung mga nakaraang panahon, kung nanonood kayo mga documentaries. Mga traidor. Alam nyo kung lahat kayo mapagmahal sa bayan, matagal na nagtagumpay ang movement ninyo. The problem, okay, dito sa gobyerno ni Bangag, lahat ng pwede nilang bayaran, babayaran nila. Katulad ng mga maleta kongresistas. Walang pinagkaiba nung unang panahon na mismo, di ba, yung mga sinakop na mga bansa. Katulad, let's say, for example, ng Norway. Okay? Yan, isa yan sa mga gusto kong puntahan, di ko pa napuntahan. Di ba, mayroon silang mga leaders na nagtraidor na ipinagkanulo ang kanilang mga citizens sa Germans noong panahon na yon. Okay? So, ano mga nangyayari doon? Di ba? May mga nag-resist doon noong unang panahon. Kaya, nilabanan nila yung ganong regime. Kasi meron silang pagmamahal sa bayan eh. Ang problema sa atin, ito ang nakikita kong problema. I'm talking to you na nagmamahal sa bayan. Not only the Duterte supporters. Not only you, Duterte supporters. Yung mga nagmamahal sa bayan na walang kulay. Walang dilaw, walang pula, walang ganyan. Okay? Kaya hindi tayo magwagi-wagi sa laban na ito. Kung tutusin si Bangag, matagal na dapat natanggal yan. Ang problema, talagang ang daming traidor sa Pilipinas. Traidor ang mga pare. Traidor ang mga pulis. Traidor ang mga sundalo. Traidor ang mga coast guards. Sila mismo ang nagpapahamak sa sarili nilang citizens. Kasi wala silang pakialam sa inyo eh. Ang tunay na makabayan na nagmamahal sa kanyang sariling bayan, wala siyang pakialam sa sarili niya kung mapatay man siya. Wala siyang pakialam sa pera na ibabayad sa kanya. Basta ang nasa puso niya, nasa isip niya. Kailangan maging successful yung movement na matanggal yung mga addictus benedictus. Sabi ko yung mga hearing na yan, kahit basahin natin yung mga balita na yan, wala na yan. Bayad na yung mga yan, ang mga kaluluwa nila. Sila yung mga makabagong traidor sa bayan natin. Kung lahat kayo, kasi di ba naririnig natin, tama ba yung kasabihan na bayan muna bago sarili? Tama ba yon? Correct me if I'm wrong, mga palangga. Bayan muna bago sarili na phrase. Okay? Google lang natin. Okay? Tignan natin. Okay?
Bayan muna bago sarili. Tama yun, yung phrase na yon. Okay? Anong ibig sabihin yan, mga kababayan? Kung tunay kang nakikipaglaban, wala kang pakialam kung mapatay ka sa laban. Kasi gusto mo makalaya yung bayan mo sa pamumuno ng mga kawatan, ng mga adik. Sino ba nagsabi na ano na yan? May nagsabi ba na ano tawag dito? Na hero ng tanang, Bonifacio ba or what? Okay? Whoever, alimutan ko na siya nagsabi, bayan muna o sarili. Magiging successful lang ang laban ninyo sa mga adik, sa mga kawatan, okay, sa mga bangag. Kung lahat ng Pilipino, hindi man lahat, 99% na Filipino, sundalo, police, coast guards, o yung mga nasa gobyerno, matagal na si bangag. Kaya lang, ang inuna nila, sarili muna nila. Sinecure nila yung mga pera. Yes, Beethoven crush ko. Thank you, Palangga. May event ba kayo sa Canada? Sinecure muna nila yung kanilang mga sarili, yung kanilang mga pamilya, may mga bahay sa kung saan, bago ang bayan. Wala silang pakialam sa inyo. Kaya hindi talaga magwawagi. And also, kung mayroon mang mga movement tayo, like yung mga rally-rally na yan, may nagbasa ako kanina. Actually, yung rally na yan, hindi yan ang solusyon. Okay? Alam mo kung bakit? Marami din kasing kumikita sa rally. Hindi lahat ng nasa rally-rally na yan ay para sa bayan. Yung iba, para sa bayan. Antonio Luna ba? Bayan o sarili? Sabi ni Fernando. Tama. Yeah. Thank you, Palangga. Thank you for that. Okay? Bayad muna. Kasi ang ginagawa ng mga in the past, okay? Itong mga panahon na ito, yung mga rally-rally, karamihan dyan, naglilikom, syempre ng mga pondo, okay? Para dumami yung mga panggasto sila sa tubig, sa pagkain, ganyan-ganyan. They're there para pagkakitaan yung event. They're not there para makalaya ang taong bayan sa kamay ng mga bangag. Nandiyan sila, nagtitake advantage sila na kunyari para kay Duterte, para sa bayan, para matapos na ang mga bangag, dumami yung mga tao sa kalsada. Yun yung nakikita ko dyan. Hindi sila lahat para dyan. Kaya nga may mga nag-aaway-away minsan. Okay? May mga nagpapatagisan ng galing. Nagpapatalinuhan kung sino dapat ba ang i-honor. Sino dapat ang papasalamatan. Ganyan. Okay? Kung gusto nyo mawala ang mga bangag, huwag nyong isipin ang sarili nyo. Even your family. Ang tunay na hero, sacrificial talaga ang magiging hero para sa bayan. Di ba? Sacrificial talaga. Kaya yung 14 Marines, nag-sacrifice at sana sila ay wag silang sumuko sa laban. Alam nyo kung bakit? Malalagay sila sa history ng Pilipinas. Kasama tayo doon na nakikipaglaban. I-echo nyo sa mga apo ninyo kung sino yung mga taong tunay na lumaban. Malalagay sila sa history ng Pilipinas na may 14 Marines na hindi nagpasilaw sa pera. Yes, we need money. Kailangan ng pera. Pero may mga tumutulong, ganyan-ganyan. Pero not yung tatanggap ka ng pera galing sa bangag. At babaliktad ka. At ipagkanulo mo yung kapwa mo Pilipino o kapwa mo, katulad ng 4 na bumaliktad. Right? Katulad ng 4 na bumaliktad na yan, mailalagay din sila sa history ng Pilipinas sa pagiging traidor. Kasi hindi enough eh. Kung lumabas ka kasi, ganito kasi ang panuntunan para sa akin ng pagiging matapang, makabayan, at gusto makalaya sa mata o sa kamay ng mga demonyo, magsasakripisyo ka talaga. Magsasakripisyo ka, pwede kang magurgor. Yung iba nga dyan, di ba, yung mga sundalo, noong panahon nga, nung World War II, may mga pill pa sila na iniinom eh. Di ba, na just in case na mahuli sila ng kalaban, para hindi sila iinom na sila ng pill para hindi na sila mahirapan. Kasi talagang papahirapan ka ng mga bangag o ng mga adiktos. Nagsasakripisyo sila sa buhay nila para makalaya
ang kanilang minamahal na bayan sa kamay ng mga demonyo, sa kamay ng mga mananakop, sa kamay ng mga magnanakaw, sa kamay ng mga adik. Tinalo niyo pa ang biktima ng World War II eh. Sa nakikita niyo, tignan niyo yung yung mga baha, yung mga basura. Anong ginagawa ni Bangag? Tinanong siya, parang may interview sa kanya, anong masasabi mo na yung daming basura? Ha? Kasi, di ba, patawa-tawa ang abnormal. Pinagtatawanan lang kayo, mga kababayan. Kasi, hawak nila ang pondo ng bayan. Kaya kahit sino, dahil sa panahon ngayon, ito kasi yung, I don't know kung ganito kayo, ganito kasi yung reasoning ninyo eh. Unahin ko muna i-secure yung family ko. Makasarili yan. Selfish yan. Kung totoo kang nagmamahal, gusto mo makalaya sa makamay ng mga bangag. Iisipin mo muna yung bayan mo na makalaya sa mga bangag bago ang sarili mo. Kasi kung lahat kayo, of course we'll have our families. Lahat, sino ba naman ang hindi nagmamahal sa pamilya? Wala naman taong hindi nagmamahal sa pamilya. But kung ganito na karimarim ang iyong bayan na ginagalawan, kailangan mo ng kumilos para ilaban ang future ng inyong mga anak. Ang problema kasi sa atin, mga jutang dirmes, pakonyo-konyo. Na-impluwensya na kayo ng Western culture. Nakalimutan na ng iba mag-Tagalog kasi, para naman kasi parang tanga lang. Parang si Lening Hitad kasi ang sa akin lamang parang nasa laylayan ng kipay. Di ba? Mga ganon. Siguro dahil talagang ilang beses tayo sinakop ng mga mananakop. Kaya wala rin I mean, di ba si Rizal ang nagsabi, ang taong hindi marunong magmahal sa sariling wika ay mas malansa pa sa garok na isda. Okay? Sa bulok na isda. Okay? Now, malalim yun, yung sinabi ni Rizal kung tutuusin. Okay? Kasi kaya wala tayong pagkakakailanlan Alam mo yun? Kasi ang mga karamihan sa Pilipino, like ko itong sinasabi, ang hilig natin, magbalat kayo. Minsan nga dyan, may katatanong ka Pilipino, I don't know how to speak Tagalog anymore. Alpot. Diba? Are you Filipino? Yeah, my mom is a Filipino, my dad is a Filipino, but I grew up here. Diba? May mga ganong kabulshitan. Ako, opinion ko lang to. I know maybe your kids are like that, no? Ako, opinion ko lang to. Kasi, dapat marunong kang tumingon sa iyong pinanggalingan Right? Pero Taglish naman, sabi ni Rebecca, marunong kang lumingon sa pinanggalingan. Ang nangyayari ngayon sa mga bata, nag-idol kayo ng mga alpot na mga artista. Kasi naman siya, ganyan, chichi boy. Alam kasi, my mom kasi is so alpot Mga ganyan, di ba? Puro kasi ganyan. Yung mga napapanood yun sa TV, mga kakalaswaan. Right? Nakatali pa rin tayo sa mga dayuhan dahil hindi nawawala ang traidor, sabi ni Sara Kalim. Talaga naman. Ang tunay na traidor ay mismong nasa Malacanang. Kung gusto nyo pero I don't think so na, well, ayoko maging hopeless, ayoko maging pessimistic, pero sa nakikita ko, lulubog at lulubog ang Pilipinas kung walang maninindigan. Lulubog kayo. Magiging katawa-tawa ang mga magiging kaapu-apuhan ninyo. Yeah, yun ang mangyayari. Okay? Sabi ni Jeanette, Mother Lord, ang mga anak ko pag magtatagalog, kapag English rin. It's okay to speak English, but wala namang problema Ang problema lang, kung yung ginagamit mo yung salitang English para lang magpa-impress. Para magiging like what? Westernized bullshit. Diba? Wala na pag-asa Pilipinas. Tanggapin nyo na yung mga baha. Kasi ayaw nyo naman manindigan. Kasi ang importante sa inyo, yung family nyo lang. You don't care about your country. Ngayon, kakasuhan na daw kayo, sabi ng MMDA, yung magtatapon ng basura. Which is, hindi naman talaga dapat kayo nagtatapon ng basura. Pero kayo yung sinisisi, kayo yung dahilan kung bakit nagkabaha. O, di ba? Imbis na solvein nila o solvay nila ang problema
sa mga dikes, okay, sa mga waterways, sa mga estero, kayo ang pinagdiskitahan ng Bangag Administration. Kayo ang pinagdiskitahan, kayo ang may problema. Kaya bumaha ang Maynila, kayo ang may problema kasi wala naninindigan sa inyo. Dapat may nanindigan talaga. Wala. Yung mga polis nyo, walang kwenta. Mga bano, di ba? Mga bano, walang ginawa kundi magsunod-sunuran sa mga bangag. Ang sundalo nyong mga supot, wala rin. Then fuck that, proud to be Pinoy. Itigil nyo na yung kakasalta nyo ng proud to be Pinoy. Dapat ang isigaw nyo, proud to be bangags. Yeah. Proud to be bangag. Recently, di ba, ang dami mga proud to be Pinoy dahil nanalo dahil sa tennis. Ano ba nangyari dun sa tennis na yun? Nag-push pa rin ba? Hindi kasi ako nanonood, hindi kasi naman ako nanonood talaga. Ano ba nangyari dun sa tennis? Nanalo pa ba siya? Tutuloy, tapos ang dami mga Pilipino. Proud to be Pinoy, no? Galing. Pero ang bayan, bangag pa rin. Lubog na lubog pa rin. Sabi ni Rachel, so true, someday magiging probinsya na lang ng mas malakas na bansa ang kasi alam ng iba't ibang mga malalakas na bansa na tuta yung presidente nyo at bangag. Na kayang sindakin, kayang utuin. Kasi vested interest, personal lang ang ginagawa. Kaya merong isang Duterte, di ba? May Duterte apelyido na nakitaan ninyo na nagmahal talaga sa sarili niyang bayan, na hindi nagpakatuta. Sa halip, nakipagkaibigan. Kasi you talk about merong sariling soberanya ang Pilipinas, wala. Walang sariling soberanya ang Pilipinas. Tanga ba kayo? Kaya dapat nga sakupin na lang eh. Sakupin na lang kayo kasi wala naman nakikipaglaban sa tunay na ano eh. Diba? Sakupin na lang kayo kasi ang nakikinabang lang sa yaman ng Pilipinas ay ang mga bangag, ang mga sundalong tiwali, ang mga maleta kongresista, ang mga senador na ngayon, okay, later na yon, okay, na ngayon, halos lahat sila ay nai-implicate dyan sa flood control. So, yan ang malungkot na katotohanan. Tanim basura yan para pagtakpan yung flood control, sabi ni Maria. No, I don't think so. Hindi yung tanim basura palang. Basura, yung mga lumabas na basura, galing yun sa inyong mga bahay-bahay na nang bumaha. Ang sabi ko nga sa inyo, kahit ano pang gawin na ni Maharlika, kadadaldal dito. Right? Sayang naman yung buhay ko kung magbubuwis ako ng buhay, tas ganun pa rin, di ba? Okay? Kung magbuwis ka man ng buhay, dapat may kapalit na buhay ng mga demonyo. Kung gugurgurin ka man, yung nakikipaglaban para sa bayan niya, dapat may kapalit. Diba? Dapat mawala din yung mga demonyo. Ano, gayba, ikaw lang ang magbubuwis ng buhay sa pakikipaglaban. Diba? Hindi po pwede yung mga nakikipaglaban lagi ang gugurgurin nila o ikukulong nila. Dapat sila ang bitayin. Sabi ko, ako may bata, sila lahat ay bitayin, ihilera silang lahat. Kasi sila yung nagpapahirap sa bayan. Yan lang naman ang solusyon eh. Ay, ang movement natin yan, I know that, na hindi mo rin mapagkakatiwalaan yung iba dyan. Hindi ko naman nila lahat. Meron dyan na kung todo, totoo talaga para sa bayan. Pero yung iba dyan, nakikijoin sa rally, yan ang ingatan ninyo. Nakikipag-join kunyari sa organization para kumuha ng pera. Kasi nga may pera sa rally, may mga nagpupundo, may mga nagbibigay ng pagkain. Di ba? May mga vloggers nga dyan na nagkakumikita ng pera, nanghihingi sa inyo para sa ganito, para sa ganyan. Pero, you know, pinapang travel sa what? Alam nyo na yon. Mga jobless. O, yan yung mga taong mga ganyan, ang makabagong traidor. Matagal naman na may traidor bago pa tayo pinanganak. Bilang naman ngayon. Kaya sabi ko, you deserve that country kung hindi kayo
hindi nyo lalabanan yung mga adik. Di ba? You deserve that country. So stop complaining. You just enjoy the baha. Enjoy the riding in tandem. Enjoy nyo nang hindi kayo makabili ng bigas kasi you deserve it. Okay lang sa inyo na may sindikatong presidente, right, Ma'am Janet? You deserve it. Okay, unless, get out from that country, go somewhere else, dun magbagong buhay ka. Hayaan mo na lang yung Pilipinas na lumubog. Kumbaga, matirang matibay. Kung mabuhay ka sa kabila ng karimarim na buhay, edi swerte mo. Or kung gusto mong gumanda ang buhay, maging part ka ng sindikato. Mamili ka naman, gano'n lang naman. Sarili mo naman, ano yan eh, choices eh. Di ba? Mamimili ka. Maging malaya ang Pilipinas at ikaw ay maninindigan or sasali ka sa mga sindikato or tatayo, magtatayo ka ng sarili mong sindikato. Kaya nga, di ba, may mga makakaliwang grupo. O, di ba, yan yung mga, andyan, nakita mo na, mga front organization sa Maleta Gang. So, kaya sila, hindi nila nakayanan yung gobyerno, kasi gusto nila yung mamuno, yung mga komunista niyan, so nagtayo sila ng sarili nilang gang, ng sarili nilang sindikato, para lokohin kayo, gamitin kayo. Diba? Then, ngayon, dahil si Marcos Bangag, na dating kinagagalit nila, para tuloy-tuloy yung kanilang pera, nakipag-alyansa sila, kasi pareho silang sindikato. They're not for the country. Kaya si Sara, sabi ko, lutong-luto na yung impeachment na yan. Kasi si Sara lang naman ang nakikita natin eh. Na nananindigan para sa inyo. Nakita nyo yung mga audit-audit na napunta sa, may mga funds doon na napunta sa gamot, groceries at kung ano pa, di ba, na ibinigay sa mga tao, na nagbigay ng mga information. Di ba? Kesa naman sa confidential ni Bangag, na biniling pulburon, pinambayad sa mga putatsing, pinambayad sa mga buto, sa mga bilat, mga ganyan. Right? Tapos wala silang pakialam sa inyo. Tapos magsisinungalingan kayo ni Bangag, I just don't know. Sabi ko, everyday tayo nagsasalita dito. Pero kung gusto nyong solusyonan, okay? Kung gusto nyong solusyonan ang problema sa bayan ninyo, hindi lang dapat isa ang kikilos. Lahat kayo. Pero hindi nyo gagawin yan eh. Kasi you just think about your family, no? Family, natatakot, ganyan. May mga strategy naman sa buhay kung gusto mo makipaglaban. I'm not gonna tell you. Kasi ako, I have my own strategy. Kasi ako gusto kong gurgurin na mga yan, lalo na ngayon. Mamaya may part 2 tayo. Okay? Sa mga, orgy. Magbabasa na naman ng lola mo ng kwento. Mga kwento ni Lola Maharlika. O mga kwento ni Buknoy, okay, alam ko sino naman ang bida doon sa, natin. Yes, kanya-kanyang gimmick. Kawawang Pilipinas. Kasi lahat, di ba, remember, may sinabi ko sa inyo, may kinuwento ko sa inyo. Long time ago pa yun, bago pala ako nagbablog. Meron ako super duper, hindi man super duper, may friend ako. Nung nagsisimula pala ako nag-vlog, ang sabi niya sa akin, bakit active na active ka sa social media, ganyan-ganyan, okay ka naman na dito sa Amerika. Wala nang pag-asa ang Pilipinas. That was 10 years ago. Sabi niya, wala nang pag-asa ang Pilipinas. Lahat naman yan mga magnanakaw. Somehow tama siya eh. Di ba? Okay ka naman na dito sa Amerika, ganyan-ganyan, sayang lang yung effort mo. I wish katulad niya ako na walang pakialam sa lupang sinilangan. Kasi iba-iba tayong persona. Sana katulad lang ako na parang, okay, wala akong pakialam dyan sa inyo. I'm just gonna enjoy my life here. Wala akong pakialam sa Pilipinas. Bulok naman na Pilipinas. Mabaho, andyan, yung baha, ganyan-ganyan. Yung parang tipong yung katulad ng iba, yaks, kadiri, di ba? Katulad ni Puso. Ganyan, ang Pilipinas, wala na yan. Mabulok kayo, ganyan-ganyan. Kaso hindi kasi talaga akong ganun eh. Di ba? Hindi ko ma-detach yung sarili ko sa pinanggalingan ko. Kumbaga naka-attach na dito sa dibdib ko. Okay? So magkakaiba tayo. Pero nalulungkot ako na nakikita kayo na nagugutom. I wish I can do something. Nagugutom, nabibiktima ng krimen. Ayan ngayon, naglilimas kayo ng baha. Masisisi ko ba yung sarili ko? This is my personality. Magkakaiba naman tayo ng heart eh. Magkakaiba tayo ng puso. Yung iba, walang pakialam kahit na may naggugurgura na sa harap niya. Walang pakialam.
'Pag may sinasampal na, kunyari nanampal alam mo kunyari si Kapunan, si Kapun na nanampal doon, hihilain ko talaga yung tinggil niya, kung meron pa siya, nakapun na siya, eh. Baka nakapon na yung clit niya, 'di ba kaya nga kapon na. Hihilayan ko siya, ikot-ikutin ko talaga yung ulo niya. Kunyari manampal siya dun, ito lang hypothetically. Kasi gano'n yung personality ko, eh. 'Pag nakakita ako ng away, let's say away, nung bata pa ako, college, high school, 'pag may inaaway at alam kong inaapi yung isa, nakikialam ako. Which is not good 'no, kasi baka ikaw pa mapatay. Pero you cannot change your identity. You cannot change your DNA. 'Di ba? Hindi naman puwede si Maharlika, maging si Petra. Pero at least, dapat meron tayong common denominator. Gusto niyo makalaya sa mga bangag, labanan niyo, okey? Labanan niyo yung mga adik, magsalita kayo, hindi kayo matatakot. Yung iba natatakot kasi baka gipitin ako, yung iba nakita ko yung mga kakilala ko, "Ay naku, hindi ako makikialam sa pulitika," ganyan-ganyan. Gano'n-gano'n, wala akong opinyon diyan. Because they don't care about their country. Ang pinakikialaman lang nila yung kanilang personal vested interest, pero hindi nga gano'n ang bayan natin. Kaya nga mayroong mga Bonifacio, 'di ba, na ipinanganak. Kaya nga may Bonifacio, may Juan Luna, kasi nakipaglaban sila noon. Nakipaglaban sila para makalaya tayo sa mga nanakop. Pero may mga nag-traidor din. It's the same thing ngayon, halos lahat traidor. Right? Ang hirap i-deny na Filipino tayo sa ibang bansa, sabi ni Barkadahan. Amphibious bus na lang gamitin sa Pilipinas pang public, sabi ni Jennifer Valencia. Oo nga, imbis na nag-bus, 'di ba, mag-boat na lang kayo. Sabi ni Sara MB, nakakulubot na si Kapunan. Ano nangyari kay Kapunan? Nakulubot na si Kapunan, wala na po mahila sa kanya. Oo nga, baka humurong na yung ano niya. Anyway, it's just so sad na ganyan ang Pilipinas. Pero still, magsasalita pa rin tayo. Minsan iniisip ko na lang kaya, ano na lang kaya, mag-ano na lang ako dito, mag-comedy, stand-up comedian. Kasi hindi naman kayo naninindigan, o kailan kayo maninindigan? Kailan nyo tatapusin ang kahibangan ng mga bangag? Lahat sila may mga bahay sa iba't ibang bansa. Na-deposit na nila ang pera ninyo. Then you still don't care. Diba? It takes not a couple. It takes the whole Filipino community para makalaya kayo. Kailangan ninyong magpakapit-bisig, magsanib puwersa para mapatanggal nyo ang mga bangag. Kung gusto ninyo talaga mapatanggal yan, ang dali lang yan. I'm telling you. Kung meron lang talagang tunay na mapagmahal sa bayan, tapos na, matagal na yung mga hayop na yan. Kaso lang, I'm not gonna tell you kung ano yung dapat nyong gawin. Right? Kung meron lang tunay na nagmamahal sa bayan, kung lahat kayo, tanggal na yan. Yung mga rally, kung sinundan nyo lahat yon, matagal na. At kung meron talaga, noon pa, kaso lahat may mga traidor din, even yung mga kampo ni PRRD, may mga nag-traidor sa kanya. Yan yung malungkot na katotohanan. Kaya hindi rin magwagi-wagi yung ating mga movement na yan kasi may mga nagtatraidor dyan, eh. Okay? Kaya kung ako nandyan sa Pilipinas, kaya kong i-assess yung mga, kung sino yung mga traidor, bibigyan ko ng test yung mga yan. Yung mga sumasali sa rally. Bibigyan ko sila ng test paper para malaman ko kung sino ang traidor sa kanila. Kung sino ang nandiyan for the clout, sino ang nandiyan for the money, sino ang nandiyan para mag-spy. Dali lang yan. Nag-aral kaya ako sa School of Secret. Maraming bayaran, sabi ni Sel Reyes. Kung walang traidor, okay na sana. Marami kasing traidor. Maraming snitch. Maraming ipinagpapalit ang kanilang bayan, ang kanilang kapwa para sa salapi. Yan ang katotohanan. Mag-live ka tapos gayahin mo ang mga politicians like Zatanas, Momo Garcia, Yusek Sosobels, tara-tara, sabi ni Ron, ginaya naman natin lagi yun palangga, di ba? Diba? Yun lang ang sa akin. Sana may isang Maharlika na mag-lead na lumabas sa kalye. Well, pero ako ito lang ha.
mga kababayan. Kasi nakakapagod na ang mga nakikita natin, eh, na wala namang nangyayari, ganyan-ganyan. Kung gusto lang talaga nilang matapos na yung mga adiktos na yan, matagal na yan. Tanggal na dapat yan. Ang dami ng nanindigan, eh. Meron kasi mga humihila, eh, 'di ba? Dapat tuloy-tuloy, minsan may humihila, may sumisira, may mga ganyan, 'di ba? Para dumami ang tao, andiyan nga yung mga kaparian. Pero ako, kung nandiyan ako sa Pilipinas at ganyan yung sitwasyon at hindi ako maharlika, hindi ako I mean, wala ako sa social media. You don't know me. I'm just being me as Claire, ganyan, okey? Tas ganyan yung, eksena ng bayan ninyo. Ako yung behind the scene na leader ninyo, okey? Then siguro baka matapos na yung mga bangag na yan, 'di ba? Hahanapin ko talaga lahat ng mga matatapang na may mga paninindigan. Pero sa ngayon, marami naman diyan, eh, mga undercover. Mga undercover na nakapaligid lang, ganyan-ganyan na nagmamasid. Pero yung iba diyan nag-a-undercover para magkakwarta. Madali lang 'yan, okey? Madali lang matapos ang lahat ng mga adik sa bayan natin. Magkaroon lang kayo lahat ng paninindigan. Anong date na ngayon? 12? Baka by 15 tapos na problema ninyo. Kung lahat kayo ay mayroong pusong makabayan. Pero kung wala kayong pusong makabayan, you're not gonna win, 'di ba? Habang buhay kayo lulubog diyan sa baha. Totoo bang nasa Davao na si Tatay Digong? Naku, fake news yan, huwag kayong magpapaniwala diyan palangga, puro lahat kalokohan. Sabi ni mami ko, real talk po, pera-pera na lang ngayon, tingnan mo ang mga congressman at mga yun na nga, tama ka diyan, yun nga sinasabi ko, lahat puro makasarili, puro pera-pera. Kaya nga ang Pilipinas lulubog, yung nakikita niyo? Yung nakikita niyo mayro'n pang dilubyong darating, baka ma-wipe out kayong lahat. Hindi ako nananakot, hindi wala akong propesiya. Kasi nga, kung ninanakaw nila lahat ng mga proyekto sa infrastructure, hindi lang yan ang gagaanuhin ninyo, lahat yan mahaharangan lahat. Magbabara lahat kumbaga, congested lahat. So baka kahit na kayong mga may pera, mga mayayaman, 'pag hinagupit kayo ng ulan at hindi kayo nanindigan na akala niyo safe kayo dahil nasa condo kayo ngayon? Nasa condo kayo, nasaan kayo? Nasa mataas kayo, nasa penthouse kayo na nag-o-orgy? Huwag kayong pasisiguro. Baka puwede kayong bawian tulad yung nangyari sa Colombia. Right? Paano kung sumabay ang lindol at baha? Kailan kayo magsisi? Kailan kayo maninindigan? Hindi na kayo makapanindigan, patay na kayong lahat nun, eh. Iwa-wipe out kayo, 'di ba? Dahil sa wala nang tatagusan ang ulan o ang tubig. What if kung magtuloy-tuloy ng 3 days, 4 days siyang ulan na yan sa Maynila? Saan kayo pupulutin? Yung current ng tubig lalo, kunyari sobrang lumakas, itumba lahat yung inyong mga bahay na yan. Kaya kung gusto niyong manalo at gusto niyong makinabang ang mga susunod na saling lahi, ngayon kumilos na kayo, mag-sacrifice kayo. Kasi wala namang nagwawagi sa buhay ng walang sakripisyo, 'di ba? Hindi ka naman magwawagi na ngayon, "Ay, okay, nagwagi na tayo." Wala namang gano'n. Lahat ng mga naging successful na mga movement, may mga nagsasakripisyo. 'Di ba? Sabi nga nila, may mga alay muna 'yan, bago maganap ang mga tunay na kalayaan. It's up to you kung gusto niyo makalaya sa bayan ninyo, pero ako sa nakikita ko hangga't may mga traidor, hindi kayo makakalaya. So dapat majority merong pagmamahal sa bayan. Yes, Jennifer, yung 7 trillion na yan, nanakawin na naman nila yan. I'll be back very soon at magbabasa tayo ng